kapag binanggit mo ang Cuba, Cuba ang susunod. Ano man ang gawin nila sa mga militar, mukhang may pag-asa. Magiging katulad ba ito ng Iran o Venezuela? Hindi ko masasabi yan, pero sigurado akong nakikipag-usap sila sa atin. Isa itong bansang palpak, wala silang pera, wala silang lanis, wala silang kahit ano. May maganda silang lupa, magandang tanawin nila, alam mo? Magandang isla nila at kahanga-hanga ang mga tao nila. Maraming inaaping Kubano ang pumunta dito, Arumasenso. Masigasig at matatalino talaga sila. Marami akong kilalang ganyan sa Florida. May kaibigan din akong nagsimula sa wala. Ngayon, siya na ang pinakamalaking may-ari ng mga gasolinahan sa bansa at iba pang katulad na negosyo. Nandito ako sa Cuba, kilala ko rin ang isang kamanghamanghang tao na Cuban at nagawang magtayo ng malaking yaman sa industriya ng asukal. Alam mo, pamilya Fanjul, Tama at ang pamilyang ito, pumunta sila sa Cuba para bumisita. Mga 50 taon na silang hindi bumabalik o parang ganon. Galing talaga sila sa Cuba. Tingnan natin kung anong mangyayari. Nagtatanong sila sa akin tungkol dito. Gusto nilang bumalik hindi lang ang pamilya Fanjul, kundi pati na rin. Maraming Cubano nagsabi na gusto nilang bumalik sa Cuba. Ewan ko, sa kanilang paraan, turismo at kung ano-ano pa, maganda ang isla, maganda ang panahon. Wala sila sa hurricane zone, kaya hindi rin sila linggo-linggong hihingi ng pera dahil sa bagyo. Pero sa tingin ko, ang Cuba ay parang katapusan na ng lahat. Narinig ko na tungkol sa Estados Unidos at Cuba. Kailan kaya gagawin ng USA yon? Naniniwala akong magiging karanalan ko ang makuha ang Cuba. Maganda yon. Malaking karangalan ang masakop ang Cuba o kunin ang Cuba sa kahit anong paraan masakop ang Cuba. Ibig kong sabihin kung palayain ko man ito o kunin ko man ito. Sa tingin ko, magagawa ko ang gusto ko sa kanya. Gusto mo bang malaman ng totoo? Isa akong bansang mahina ngayon. Ganon sila sa matagal na panahon. Napakamarahas ng mga leader nila. Napakamarahas. Si Castro ay isang napakamarahas na leader. Pati mga kapatid niya ay napakamarahas din na mga leader. Sobrang marahas. Ganon sila namuno. Namuno gamit ang dahas. Pero maraming tao ang gustong bumalik. Isa pang issue sa patakarang panlabas. Ang Cuba ay nasa ilalim ng bagong at matinding presyon mula sa Estados Unidos, habang ang isla ay humaharap sa isa sa pinakamalalalang krisis pang-ekonomiya nito sa loob ng mga dekada. Lahat ng ito ay hindi pa naranasan ng isla noon. Pagkatapos ng isang katapusan ng linggo, hindi mo na malilimutan. Narito si Mike Emanuel, ang correspondent ng Fox News, para maghatid ng pinakabagong balita mula sa Cuba. Bumagsak ang sistema ng kuryente sa Cuba. Ayon sa mga lokal na autoridad, nag-blackout ang buong isla. Sinasabi ng Ministry ng Enerhiya na ang sistema ng kuryente ng bansa ay dumaranas ng ganap na pagka-disconnect. Lumalakas ang protesta sa isla dahil sa galit ng mga tao sa kanilang pamumuhay. At sa isang lungsod, sinira nila ang opisina ng Partido Komunista, naghagis ng mga bato at sinilaban pa ito. Tinuturing ni Pangulong Trump ang krisis bilang oportunidad. Talagang naniniwala ako mula sa kaibuturan ng aking puso na magkakaroon ako ng karangalan na sakupin ng Cuba, magiging isang magandang karangalan. Talagang napakalaking karangalan ito. Isang opisyal ng White House ang nagsabi sa Fox, gaya ng sinabi ng Pangulo, nakikipag-usap kami sa Cuba na ang mga lider ay dapat gumawa ng kasunduan na madaling makakamit. Nag-alok ng pakikipagkasundo ang rehimeng Cubano at sinabing bukas sila sa negosyo. Bukas ang Cuba sa magandang ugnayang kalakalan sa mga kumpanya mula saan mang lugar at sa mga Cubano nga sa Estados Unidos at kanilang mga inapo. Higit pa ito sa larangan ng kalakalan, saklaw din ito ang mga pamumuhunan. Ngunit binatikos din ng rehimen ang patuloy na pagharang sa supply ng langis na hadlang sa mas malawak na kooperasyon. Si Kalihim ng Estado, Marco Rubio, ang namumuno sa diplomatikong pagsisikap at sinabing hindi na kayang panatilihin ang kasalukuyang kalagayan sa Cuba. Kailangan magbago ang Cuba. Kailangan talaga ang pagbabago. Pero hindi kailangan biglaan o mangyari agad-agad. Tayong lahat ay mga matured at realistiko. Nagpanukala ang mga demokratiko na pigilan ang aksyong militar sa Cuba nang walang pahintulot ng lehislatura dahil takot silang gumamit ng puwersa ang Pangulo. Walang superbisyon gaya ng ginawa niya sa Venezuela para makialam ng direkta mula sa Washington. Mike Emanuel ng Fox News.
May impormasyon rin tayo mula sa Embahada ng Estados Unidos sa Cuba tungkol sa brownout na nagsabing nagkaroon ng pambansang blackout pati Havana. Noong alas 1:54 ng madaling araw, nagkaroon ng disconnection sa national power grid. Nagdulot ito ng total blackout kabilang ang metropolitan area ng Havana. Walang impormasyon kung kailan maibabalik ang serbisyo ng kuryente. Ang pambansang power grid ng Cuba ay lalong nagiging hindi matatag at ang mga brownout, planado man o hindi, ay tumatagal at nangyayari araw-araw sa buong bansa, kabilang na ang Havana. Ang mga brownout ay nakakaapekto sa tubig, ilaw, refrigeration at komunikasyon. Magtipid ng gasolina, tubig, pagkain at baterya ng iyong cellphone bilang paghahanda sa mga aberya. Ang impormasyong ito ay mula sa Embahada ng Estados Unidos sa Cuba dahil sa mga brownout sa bansa. Iniulat din ng Fox News na iminungkahi ni dating Pangulong Trump na pwedeng sakupin ng Estados Unidos ang Cuba. Sinabi niya na ang bansang pulo ay kasalukuyang mahina matapos ang mga dekada ng pamumuno ng rehime ni Castro. Tuloy pa rin ang pag-uusap ng Estados Unidos at Cuba habang nakakaranas ng matinding pagkawala ng kuryente ang isla. Gaya ng kakarinig lang ninyo,